Hi guys! Unbox uli tayo ng power bank. Galing pa rin sa Oki. Ito yung pinaka-affordable yata nila na entry level na power bank. Ang model niya is PBN73. Tara, unbox natin. Tapos, syempre, testing din natin. 24 months warranty. 15 watts fast charge. USB-C and micro USB input. Ayan, Oki Basics Slim 10,000 mAh Ultra Thin Power Bank. Ayun ang model, PBN73 Black. Tara, buksan natin. Wow, ganda ng packaging talaga ng Oki. Ayun. Dun sa taas, ayaw niya. Nadikit. Ayun. Bato. Pambira. 2 hours later. So, ito na yung power bank, guys. Napaka-simple lang niya. Para lang siyang yung mga sobrang cheap na power bank. Pero branded to. Ayan, okay. Ayan, sobrang simple niya, guys. Ayan, oh. Tingnan nyo yung input niya. Micro B. At yung kasama niyang cable, ayan. USB-A to micro B. Yan, masyadong makaluma. Yan nga pala ay input only. Tapos 10 watts lang ang input niyan. Tapos eto yung dalawang USB-A. Dedicated lang yan sa output. Yung isa daw ay 12 watts, yung isa ay 10 watts. Pero te-testing natin yan mamaya. Tapos meron siyang USB-C na input and output. Na 12 watts daw ang input. Ay wait, double check natin. Ay mag-focus. Focus ka, boy. Bali ang input niya 15 watts pala. So kung magcha-charge kayo, kung gusto niyo mabilis tong i-full charge, yan ang gamitin yung input, yung USB-C. Tapos ang output niya, ayun, 12 watts din. I-testing natin yan mamaya. Tapos ito yung niya, parang pinaka on off. Ayan. Yan yung battery indicator niya. Diba? Sobrang simple lang. 4 na ilaw. Pag umiilaw lahat, full charge. So, ganun lang yung kasimple. So, itest na natin. Switch muna ako sa screen recorder. Kasi, ang gagamitin natin is Accu battery. So, ayan, test natin yung USB-A output 1. Ayan, nasa tayo, Accu battery app. Bali, ayan, check nyo. Tingnan nyo yung watts. Ayan talaga, ang bagal niya mag-charge. 2.2 3.1. Grabe, ang baba. Or naapektuhan din kasi siya yung cellphone ko kasi itong Tecno Pova 5 Pro. Meron siyang AI Smart Charge. So nagko-control yun ng ng optimum na current. So baka naapektuhan. Ayan, 3 watts. Grabe, parang yan yung pinakamataas. 3 watts.
So wag ka talaga mag-expect dito ng mabilisang charge. So proceed naman tayo sa ano naman, USB port number 2 output. Yung sinasabing 10 watts. By the way, yung kanina 12 watts daw pala yun. So ayan parang pareho lang din naman. Yan nagpa-fluctuate. 3 watts. So parang pareho lang sila. Insignificant yung nila. Differences nila sa output wattage. Try naman natin yung USB-C. Gamit tayo ng C2C cable. So ayan, naka C2C na tayo. Ganun pa rin. Ayan, parang ito yung pinakamataas, 3.2. Fluctuating siya, pero ito yung pinakamataas na nakita kong reading, 3.3. Ayan, 3.2, 3.3. Mabagal lang talaga siya mag-charge. Yung ordinaryong lang, parang ordinaryong charger lang. Tingnan mo, compare natin sa okay na PBY43, yung 65 watts. Tingnan nyo guys Yun kasi PD capable. Ayan guys, gamit ko PBY43, yung 65 watts. Ayan, nakita nyo yun, lumabas yung supercharge. Ayan 8.6 siya, 9.5. Ang layo, diba? Ang layo ng difference. Kung hindi man accurate yung wattage na yan, check nyo na lang yung gap nila. Ito nagna 9.3. Yung PB N73 napakababa. Naglalaro lang sa 3 watts yung highest output niya. 2 hours later. So ayun lang guys, kung naghahanap kayo ng mura, nasa 700 lang, tapos branded pa na power bank, tapos 10,000 mAh, okay naman tong okay, PB N73. Napakasimple lang niya, wala masyadong features, pero goods na to kung pang travel lang naman, tapos 5,000 mAh lang yung cellphone mo. May dalawang may dalawang full charge ka na pagbaon mo to. Nga pala, bago to ma-full charge, gamit yung USB-C input. Bali naka 3.5 hours ako, pero nagbi-blink pa yung ika-4 na ilaw na yan Siguro mga around 4 hours ang nito. Full charge. Kasi nga mabagal yung mabagal yung niya. Yung input mababa. So kahit mataas yung wattage ng charger mo, 15 watts lang talaga yung papasok. Or 12 watts. So ayun lang. Thanks for watching and see you on my next video.